Opo. Thank you po. Thank you, ingat. Thank you! Thank you po. Kaya may nakakilala sa atin, di ba? Ayos ka pala kuya! Inayo ko na ako na upload! Nakakilala sa atin, namin yung sticker. Tama. Ako. Di nga, okay ka lang. Okay lang nga kuya. Papatuwa mo ko, mama. Hindi po. Mama, nasaktan mo ako, natatakot ako. Hindi kuya. Ganito lang po ako. Ganun. Okay ka muna sa mga followers natin. Hello po. Hello kuya. Shy type ako. Yun lang. So yun ma'am, ano po yung trabaho mo ma'am? Call center ako kuya. Trainer po. Trainer ka? Ako. Okay. Ibig sabihin, yung trainer, yung nag-aaral para mag-call center o nagtitrain siya? Marami po yung mga nagtitraining sa mga bagong pasok na agent. Shoutout mo naman yung company niya ma'am. Shout out po sa Pound FM. Hello TikTok. Yun. Sa TikTok account ako kuya. TikTok account ka? Yes. Di marunong mag-TikTok? Hindi po. Shy type ka kasi kuya. Type ka? Kaya na ako ba yung advisor mo? Tapos ko naman unti. Ayoko po. Di marunong ako kumanta, siyempre. Hindi rin kuya. Ganito lang ako. Pag maganda ka lang, maganda ka lang. Maganda ka lang. So, ano pala ang buhay ng isang call center ma? Okay naman kuya. Contrary to popular belief na kapag wala kang pinag-aralan, pasok ka sa call center. Pero somehow, marami naman akong kilalang degree holder na nasa call center ngayon. Mahirap din siya. Very challenging. So, ayun. At saka malaki naman talaga yung kita. Depende sa experience mo. Sample ka nakita sa isang buwan, magkano? Depende kuya. Depende kung anong career path yung meron ka sa call center. So, kung ahente ka, depende sa experience mo. May mga ahente kami na newbie. So, yun ba yung mga walang call center experience na nasa 20K a month. Yung iba naman, kapag meron ka ng experience, pwede kang mag-request ng 27. Yan. Depende sa account, kuya. So, ano yan? Ilan taon ka na sa call center mo? Ako, kuya, simula 2020 nung pandemic. So, that's July. 3 taon na rin po. Di malaki na sahod mo yan. Nasa 30 na, no? Uy, kuya, kung malaki sahod ko, ako pa mag-drive sa'yo. Talaga? Ano na ba mag-drive? Hindi po. So, ito ma'am, may tanong pa ako. May gawa wala? May jowa ako, kuya. Proud! Ayan, proud may jowa. Ilan taon na kayo ng jowa mo? Hulaan niyo po. 2 years? 3 years? Hindi. 5 years? Hindi. Higher. 8 years? Yes. Ayun ma'am. 22. Bata mo pa tapos 8 years. Parang 14 years old ka lang nang jowa. Oo, kuya. First boyfriend pa siya. Ano? Ikaw, kuya, may jowa ka. Kasi mga friends ako ng mga Ano? naghahanap eh. Ay, may asawa na ako. Sayang. Sorry po. Sorry po sa asawa na tuwa. Mga moments na makaka-miss out kami ng mga gatherings kasi yung yung ilalabas namin, itutulog na lang dahil sobrang pagod. Tama yan. Tapos yung date mo pa, ang kadalasang gathering, Sabado-Linggo. Totoo. Tapos wala pa kayong date. Pag nag-ari din sa ibang bansa, doon lang kayo makakaluwa kahit isang araw lang. Nagtagal ako ng 3 taon kasi kailangan kong mag-work for my family. Aside from that, nung estudyante kasi ako, sobrang mahiyain ako. Like, kung pwedeng matapos rin ang buong araw na uuwi na lang ako nang walang ginagawa, hindi ako nakikipag-communicate, hindi ako nag-reside sa iba, gagawin ko. Pero nung naging call center agent ako, na-develop talaga yung confidence ko kasi syempre, iba't ibang tao yung makikilala mo, iba't ibang edad, di ba? So, doon ko natutunan na kung paano ko express yung sarili ko sa iba't ibang tao, iba't ibang edad, ganun. So, ayun talaga yung pinaka-take away ko. Tsaka kung bakit ako nagsistay dito sa industry na to. Tsaka kuya, super ganda ng mga storya na maridinig mo sa
call center, doon mo ma-realize na parang, ay, hindi lang pala ako yung may pinakamahirap na problema sa mundo. Oo, tama. Ganun. So, may inspire ka magtrabaho kasi yung iba't ibang tao na yun, doon mo ma-realize na nasa iba't ibang walk of life kayo. Ganun. Ayun. Tapos yung pinakamahirap ko na sa pagiging call center. Hindi na ako mahirap. Siguro kuya, very emotional kasi ako. So, kapag mayroon akong ginagawa, dapat sobrang close siya sa heart ko. Parang, share ko lang, feeling ko makaka-relate yung ibang call center agents dito. Parang, mayroon kasing moment sa US na, diba yun, parang yung Thanksgiving nila. Oo. May nakausap akong matanda, tapos nagpapa-activate siya ng phone niya. Oo. Hindi ko siya binitawan sa linya kasi nga, konti na lang, makukuha ko na yung card details niya para magamit niya nga yung phone niya. Oo. Kasi hindi talaga namin siya makuha. Tapos nung tinanong ko siya kung meron, is there anyone with you right now in your home? Sabi niya wala. Tapos umiyak siya. Bakit naman siya umiyak? Wala, kasi wala siyang kasama. Matanda na siya, mag-isa lang siya. Diba, uso yun sa US, unfortunately. So, ayun, nung narinig ko yun, super, naiyak rin ako. Oo, bawal kasi yun. Oo. Ganon. Saka, feeling ko sa call center ako na-develop yung trauma ko sa mga taong sumisigaw. Oo, nagmumura. Oo, kaya hindi ko na kayang makipag-usap ngayon ng magugulat na ako. Ang dami mong yung mga nakakausap mo na tao, Oo. wala ka naman talagang connection sa kanila and anything. Doon mo talaga ma-realize na ang laki-laki pa pala ng mundo. Ang laki ng mundo, hindi lang ikaw yung may problema sila. Oo. Yes. Okay. Opo. Thank you po. Thank you, ingat. Thank you! Thank you po. Kaya may nakakilala sa atin, di ba? Famous ka pala ko! Yay! Layo ko na! Ako na upload Nakakilala sa atin, namin yung sticker. Yeah.